Good morning, Sander and Angel. You can call me Eric. Pwede niyo akong tawaging Eric. Sir Eric, opo, ayan. Opo. So Sir, maraming salamat sa pag-imbita ninyo. So, ang unang tanong ay kung bakit nangyari ito. yes, Nagtataka din oo. ako na sa Camarines, mataas ito, no? Inaasahan ko na ito ay mas magaganap sa mas lalo pang malayong lugar sa ating bansa katulad ng Mindanao Mm-mm. dahil mas liblib ang mga ito, no? Ah, ang sinasabi ng report ng EDCOM ay dahil ito sa malnutrisyon at stunting, no? Yun ang tinutukoy na pinaka dahilan ayon sa kanilang pananaliksik. Ngunit sa aking palagay, no, katulad ng napag-aralan ko nung ako ay nag-aral ng mga paanong intervensyon sa Mm-mm. mga Mm. batang hindi makabasa o sa kanilang pag-unawa, makikita rin na kailangang sanayin ang mga guro sa tamang ah, paraan ng pagtuturo ng pagbasa. Opo. Kailangan tama ang tinatawag sa Ingles na explicit and direct instruction in reading. Dapat angkop sa mga bata ang pagtuturo ng pagbasa. Kailangan din ay ang metodo o ang metodolohiya ang gagamitin ay madaling masanay ang mga bata. Ang naging problema natin sa Key Stage 1 to 3, Key Stage 1, itong mga nagdaang panahon, nagkaroon tayo ng MTB-MLE o Mother Tongue-based Mm-mm. language education. No? Tinuturoan natin sa kanilang native tongue. Tapos, ang Ingles ay sa grade 4 lang. So, dito siguro magandang halukayin din ng EDCOM kung saan ba sila mahina. Sila ba yung mahina sa Ingles o sa Filipino? Kasi Mm-mm. ang pagbabasa ay hindi lamang pagbabasa ng mga titik at letra, kundi ito ay pag-unawa. So, dapat makita natin kung saan doon nag-uugat. Katulad niyan, sa mga batang nasa Key Stage 1 o grades 1 to 3, mahalaga na ginagamit nila ang approach na angkop sa ating bansa. No? Halimbawa, yung oral language development, no? Kailangan matuto muna sila sa ah, pagsasalita. No? Tapos, uh, tuturuan natin sila ng mga tunog, ang mga titik at tunog. No? Pag-aangkop o paglalapat ng titik at tunog or sound letter correspondence. Baka rin, isa pang naiisip kong dahilan, bukod sa sinasabi ng EDCOM, ay hindi natutukan o hindi na naturuan ang mga guro na magturo ng pagbasa. Sinabi ko na ito sa mga dati kong panayam na kahit sa mga paaralan na nagsasanay sa mga guro o yung mga normal institutions nating tinatawag, hindi natuturuan ng mga guro sa kanilang in-service training ng paano magturo ng pagbasa. Minsan tinuturuan natin sila, akala natin madali ang pagbasa, no? Pero ito ay scientificong pamamaraan ginagamit. Kailangan pakita muna ang tunog ng bawat letra. Halimbawa, Mm. M, mm, N, mm. So kailangan dito magsisimula, no? Hindi yung kasi sinabi ko na rin sa una kong panayam na madalas kasi yung ginagamit natin ay yung babebi bobu Oo, na Opo. hindi correct. naman siya angkop na sa mga bata dahil ito ay nagiging kabisote lamang ang mga bata. Opo. Pero yung binabanggit po ninyo na kumbaga po yung sistema ng pagtuturo, hindi ho ba yan itinuturo para ikaw ay maging teacher? Yung kapag ka, 'di ba po kumuha ka ng BS Education, etc. Hindi ho ba yan itinuturo sa kanila bago sila naging teacher? Hindi siya explicitong parang tahasang tinuturo. Kaya may subject sa teacher education na Mm. tinatawag na developmental reading. Pero meron tayo iba-iba kasi ang reading. Meron tayong tinatawag na beginning reading, emerging reading, ganon. Kailangan matuturuan sila dun sa early reading stages. Kasi madalas din, um, karanasan ko to bilang isang guro, hindi ako naturuan bilang kung paano magsimulang magturo ng Mm. ng pagbasa. Natutunan ko ito nung ako'y nagtatapos na ng paaralang graduado kasi uh, kailangan kong ang aking thesis ay tungkol sa uh, pagbuo ng interbensyon sa mga struggling readers sa grade 7. So, noon ko lang naman natutunan ang Fuller approach o ang Marungko approach na sa katunayan hindi na ituturo ng tahasan sa ating mga normal education institutions. At ang isa pa din kaso dyan ay
marami siguro kasi binabanggit sa ang mga bayan ng Buhi, Balatan at Kabusaw sa aking pagsusuri, ito ay malalayong lugar. Oo. So ito ay sakop ng tinatawag nating uh, Last Mile Gida School Act, uh, yung mga Sobrang para layo lang na. sa liblib na lugar. Nakapipirma lamang ng ating mahal na Pangulo. So ito ay kailangang aksyon na natin kasi sila yung mga bata na kailangan siguro ay lalakad muna ng 10 kilometro baka bago Tatawid ng makarating sa bundok. paaralan, tatawid ng bundok, tatawid ng ilog or mga sapa. Tapos ang kanilang mga guro din, wala namang mga materyales na natatanggap. Wala rin silang tinatawag na digital connectivity. Yan, wala silang resources o mga materyales sa pagtuturo. Kaya hindi lamang stunting, malnutrition, kailangan ng paghubog ng mga guro at kailangan din ang pagbibigay ng mga instructional materials sa ating mga guro, lalo na sa mga last mile schools na sinasabi natin. Kaso nga problema, Sir Eric, walang pong mga ganyang reading materials. Kasi I remember, may isang episode kami dito ni Kuya Xander na parang sa isang libro, nagsishare-share po doon yung mga estudyante. Tapos wala silang laptop. So paano po yun? Ano pang gagawin ni teacher para maturuan? Especially kung marami po siyang mga bata na tinuturuan. Kumbaga parang hindi naman kasi same yung ano nila, 'di ba? Yung pagparaan kung paano nila unawain yung kanilang mga leksyon o yung mga aralin po nila. Kailangan talaga maging malikhain ng mga guro sa mga lugar na yan. Gumamit ng mga realia o mga tunay na bagay na makakatulong sa kanila. Halimbawa, kung mayroong sa pagtuturo ng letrang B, di ba? Kung mayroong balimbing sa bakuran, o letrang D, balimbing, di ba? Or kung letrang D, duhat. Madalas kasi din ang mga materialis natin ay hindi angkop sa konteksto ng mga bata. Napakahalaga sa edukasyon dito sa Pilipinas ang konteksto ng mga bata. Philippine education is context and competency based. Hindi natin po pwedeng sabihin na pareho uniform, isa lamang ang angkop na materialis na gagamitin natin. Kailangan maging bihasa ang mga guro, ang mga school divisions office para iangkop ang mga banghay aralin, ang kanilang pagtuturo sa kung anuman ang tunay na maiintindihan ng mga bata. Halimbawa, yun nga, yung sinasabi ko, kung ano yung nandyan sa lugar. Kasi yun na lang magagawa natin, walang digital connectivity. Hindi naman natin po pwedeng, baka nga wala pang kuryente. Sa aking karanasan, sa amin sa Bulacan, ako ay tumutulong sa isang munting paaralan doon sa Paltok Elementary School. Malayo sa bayan namin, may mga bata talagang hindi makabasa. Kaya kami ay nagbubuo ng mga kahon or library book boxes. Tinatawag namin itong aklat kahon para mabigyan ng mga bata ng mga aklat na siguro hindi man nila mabasa, mabuklat man lamang. Opo, Kasi parang ang sinasabi niyo po, Teacher Eric, hyper-local dapat yung approach. yes, sa palagay ko kailangan may local approach. Kasi halimbawa sa ating pagka-Pilipino, higit nating makakilala ang ating pagiging Pilipino kung titignan natin ang lokal na kasaysayan ng ating pinagmulan. Ay, nagiging nasyonalismo na ako. Opo, tama po yun. Buwan ng wikang pambansa naman po ngayon eh. Ayun, tama nga. Ayun. Opo, at follow up lang po. Pinag-usapan ho natin hyperlocal. Kanina na banggit nyo po na mother tongue po yung gamit, no? Kung Ilocano, Hiligaynon, etc. Sa 1 to 3. Ibig sabihin po hindi effective yon? Tinanggal na yan ng kasalukuyang administrasyon. Kasi hindi effective. Palagay ko, hindi pa tunay na tataya o nasusuri kung epektibo ito o hindi. Kasi wala pa naman 10 taon eh. Bigla na lang siyang tinanggal. So, palagay ko, nasayang din ang mga efforts, ang mga ginawa ng mga experts ng MTB-MLE. Kasi may pinanggalingan naman yung research. Ang mga eksperto sa linguistika, katulad nila Stephen Krashen, sinasabi nila na upang matuto ng pagbasa, pagsasalita ang tao, kailangan siya ay expose muna sa kung saan siya unang nagising o yung kinagis ng wika.
Kaya nga yung oral language development, titingnan ko lamang ang aking sarili sa isang interview sa akin ng UP Manila. Ako ay hindi naman talaga nag-Ingles nung ako ay bata pa. Tagalog dahil ako ay taga Bulacan. So ito ang aking unang nakagisnan, naging mahusay ang pagtuturo sa akin sa wikang Tagalog. Kaya dahil sa mahusay yon, so yun ang aking mother tongue, naging mahusay aking pag-aaral ng wikang Ingles, palagay ko naman, dahil ako ay naging isang guro ng Ingles at nagtapos ng periodismo sa universidad, at nag-aral din ako ng wikang Banyaga, ang Espanyol at Pranses. Kaya at nakatulong yon sa aking pagkatuto. Kaya palagay ko, hindi din dapat natin, masasabi ko lang to sa Department of Education, sa EDCOM, hindi dapat yung evaluation ng isang programa, siguro tignan natin ng 10 taon. Every 3 years, kada 3 taon, evaluate natin. Pero tignan natin kung may puwang ba ito. Maraming sumama ang loob sa pagkatanggal ng NTB-MLE. At palagay ko, sabi nila, nasayang ang kanilang mga pananaliksik. Kasi di naman, ang reklamo naman ng mga nasa ground o nasa larangan mismo ng pagtuturo sa Ilocos, sa Pangasinan, o saan man, Tawi-Tawi o Basilan, masyado namang mahirap yung mga example sa MTB-MLE. Kasi ang gumawa ng MTB modules ay hindi naman mga Taga doon. guro sa maliliit na bata, kundi mga linguistic experts. Hindi ko sila sinisiraan, pero higit na dapat, kasi madalian lagi ganyan sa atin, madalian lagi ang edukasyon. Kaya ang hirap na paunlarin dahil sa pabago-bago tayo ng curriculum, bago-bago tayo ng sistema sa ating edukasyon. Kailangan i-evaluate natin o tatayain natin bago balasahin. Ganun. Opo. Sir Eric, kanina sabi mo sa ating mga guro, kailangan maging creative para maengganyo yung ating mga mag-aaral para matuto magbasa. Sa panig naman po ng pamahalaan, ano yung dapat nilang gawin para na sa ganun bumaba yung bilang ng mga kabataan or mahikayat po sila na magbasa pa? Kailangan talaga bigyan sila ng materyales, ng mga aklat. No? Yung tinutulungan kong munting paaralan sa Paltok, wala silang library. Wala silang silid para sa library. Kaya ang ginawa ko, nag-ipon kami ng mga libro sa mga plastic boxes. At yun ang inilalabas kapag sila ay nagre-recess. Kasi sa pag-aaral ko noon, ako ay nagsulat ng aking thesis, sabi ko sa mga bata, mahilig ba kayo magbasa? Opo. Anong binabasa nyo? Wala Wala po. po. So, wala talaga. Wala talaga silang materyales. At yun ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Nagtataka ako kasi lagi-lagi naman may budget yan sa gobyerno. Correct. Pero walang naiimprenta. So hindi ko alam. Mataas nga po ang Marami pondo tayong- ng DepEd, di ba? Sa budget po natin taon-taon. Totoo yan. At marami namang literacy experts na kanila mismong consultants mula sa UP, sa PNU, na mahuhusay na mga kilala ko at mga dati ko pang profesor. So hindi ko alam kung naibababa natin kung paano talaga pabayabungin ang pagbasa sa Pilipinas. At hindi lang yung pagbasa na apektuhan yan, pati yung pagbilang, literacy and numeracy. Yung huli nyo akong na-interview, lumabas nun yung grade 11 results. Hindi pa rin talaga maayos. So, kailangan talaga na ating pagsikapang mabuti. Ang gobyerno kailangan maglaan ng mga printed materials at maglaan ng mga computer para sa digital connectivity at digital literacy. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang literacy hindi lang naman printed. Ito din ay kailangang mayroong digital literacy. Opo. Nabanggit mo na yan, Sir Eric, yung digital. Sa ibang naman tayo, sa ibang lugar naman tayo. Yung ilang kabataan kasi parang wala na silang gana magbasa kasi puro sila dot-dot ng cellphone, puro laro, 'di ba? Puro Roblox. Ano yung dapat gawin po natin para hindi po sila ma-addict ng tuluyan doon? Kumaga, meron pa rin po silang mapupulot na aral sa kanilang pag-gadgets. Palagay ko kailangan ng gabay ng mga magulang at guro. Matagal ko na itong sinasabi, mayroong tinatawag na electronic fast. Dapat, kumbaga, parang pagpupurga din. No? May oras. May oras kasi learning is relational. Ang pagkatuto ay pakikipag-ugnayan. Kaya
matututo ka talaga din naman ng nagkiklik ka, no? Pero higit kang matuto kung ikay nakikipag-ugnayan sa kapwa, di ba? Halimbawa, paano ka matututunan ang pag-resolba ng mga problema? Kung ba naglalaro kami ni Sander sa tubigan o sa may sapa para kami matuto ng magkasolusyon sa aming alitan, kailangan kami mag-usap. Correct. So kailangan mayroong tamang panahon sa digital, may tamang panahon sa actual reading at materials. Madalas kasi ang mga bansang tulad ng Finland at iba pang bansa na progresibo sa edukasyon, kahit ang Japan, ay nagbabawas na ng paggamit ng digital materials. Kasi ang movement ng mga eskwelahan sa Pilipinas, ay gayahin natin ang mga bansa sa Europa. Ano sila? Digital. Oo. Ayon sa pananaliksik mismo ng mga eksperto sa Finland na tinuturing na isa sa pinakamahusay na bansa sa edukasyon, hindi ito nakakatulong ng lubusan. Kaya kailangan may tinatawag tayong electronic fast. Kumbaga, control na at binanggit mo yung Roblox kanina, diyan din natutunan kasi ng mga kabataan ng iba't ibang uri ng karahasan o mga hindi tamang pagpapahalaga, no? Karahasan, pagkamuhi sa kapwa, bullying, diyan din nakukuha. Kaya kailangan nating maging maingat sa pagtuturo sa ating mga anak at mga pamangkin o mga bata sa ating eskwelahan. Opo. Panghuli na lamang po, Sir Eric, no, Teacher Eric, bilang eksperto po pagdating sa ganitong larangan. Ano ho ang maipapayo po ninyo sa DepEd sa mga nangunguna dyan? Palagay ko, nasabi ko na ito, na kailangan natin ng kailangan natin na mamumuno sa DepEd na isang tunay na guro. Kailangan kasi, tapos yung bumababad sa laylayan ng lipunan. Nakikita ko naman si Secretary Angara na pumupunta, kumukuha siya ng mga eksperto. Okay yon. Pero sana magkaroon tayo ng kalihim ng edukasyon, balang araw, no, pangarap ko to, na tunay na guro, na naramdaman niya kung paano gumamit ng pisara, magturo sa klase. Kasi pag alam mo kung paano kumilos ang utak ng bata sa classroom, makikita mo kung paano gumawa ng mga panukala at polisiya na tunay na bubuo sa edukasyon sa Pilipinas. Kaya nga pangarap ko na lang magtrabaho sa UNESCO o UNICEF. Opo, no, para kahit papaano makalayo-layo sa Pilipinas. Ang ganda nung sinabi ni Sir Eric. Kumbaga, sumasama ang loob ko kasi bakit niyo ba ako kailangan interviewin? Bakit kailan pa makapanayam ako sa inyo? Samantalang ako, gumagawa ako ng mga paraan sa mga advokasya ko. Ang advokasya ko ay pagtulong sa kapwa at pagsasanay ng mga guro. Kaya ginagawa ko yan sa aking lokal na pamahalaan, sa aking lugar. Kaya kailangan din ang mga local school board ay aktibo din sa pag-aaral ng anong kailangan sa kanilang lugar. Opo. Sir Eric, maraming Thank you so salamat po much. as always. Sa uulitin po. Maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Teacher Fred